Takbir! Takbir! You may now be seated. Now may we call on stage to introduce to us the party president and the keynote speaker. May we call on stage the chairperson of Arbitral Committee and the minister of the MLGBARMM, Attorney Shah Elijah Dumama Alba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. I am very, very honored to introduce Subarespetuan tano, so ibagpulo tano, so ikalimo tano, so amir tano, so ama tano, the chairman of the Moro Islamic Liberation Front, the chairman and chief minister of the Bangsamoro government, and the party president of United Bangsamoro Justice Party, Honorable Ahod Al-Haj Murad Ibrahim. May takot sa Diyos, may paninindi. You may take your seat now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bilang panimula, nais kong batiin kayong lahat ng isang mapayapa at makabuluhang Idul Adha al-Mubarak. Ang ating dalangin ay maging katulad nawa tayo ng Prophet Ibrahim alayhi salam sa bawat isa sa atin. Naway patuloy tayong magsakripisyo para sa mahal nating Bangsamoro, para sa lahat. Inshallah. Okay. Itong kalipas na mga araw, nag-ikot tayo sa buong BARM. Pumunta tayo ng Tawi-Tawi, ng Basilan, then Lanao del Sur, at saka yung neighboring areas dito sa mga area. Ito'y upang kumustahin ang mga miyembro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Layunin na mga isinagawa nating assemblies na kausapin at dinggin ang bawat isa patungkol sa mga hakbang na kailangang gawin para sa patuloy na pagbabago dito sa Bangsamoro. Alam niyo na itong coming election, ito yung first major challenge sa atin. Hindi pa tayo nag-i-election, ito pa lang ang unang election, parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang naging challenge natin noon ay yung pananatili natin sa BARM bilang appointed ng presidente. Una tayong nag-struggle sa panahon ni President Duterte kung saan hiningi natin sa kanya na i-appoint kasi doon sa panahon ni President Duterte napirmahan yung organic law o yung BOL. So after the signing of the BOL, nagkaroon ng appointment ng presidente sa 80 member ng parliament.
So, doon ang unang struggle natin. Ngayon, after 4 years, o 3 years, 3 years ba yung naging term? Yeah, 3 years. After 3 years, nagkaroon tayo ng extension. Kasi actually, yung transition period, dapat sana ay 3 taon lang, 3 years. Subalit, humingi tayo ng extension sa panahon ni President Duterte. So, na-extend tayo ng another 3 years. So, ngayon, dito na tayo sa panghuling taon, 2024. Ito na ang final na extension after 2024. So 2025, kailangan nang magkaroon tayo ng election. Marami pa rin ang naglalabi na gustong magkaroon ng extension. Pero ang tingin natin at ang tingin ng current administration, mismong si Presidente, sinabi niya sa atin na kailangan na tayong mag-eleksyon. Kasi sabi niya, mas malakas ang mandate ninyo kung kayo ay elected kaysa yung kayo ay appointed. So sabi niya, kailangan 2025 magkaroon na tayo ng election. Kaya ito ngayon ang big challenge sa atin. Unang-una, ito ang first time na magkaroon tayo ng election. First time dito na magkaroon ng election ng parliamentary dito sa atin. So, siguro isa sa kailangan maintindihan natin under the parliamentary system ng government ay dalawa yung bibutuhan natin. Ang magkandidato rito ay both political party at saka individual na kandidato. So, yung mga individual na kandidato, bubutuhan natin doon sa district, parliamentary district. Meron tayong parliamentary district na created by the electoral code. So dito ay magkakandidato, maraming magkakandidato sa parliamentary district. So boboto tayo doon, every parliament district, isa ang mananalo. Ngayon, boboto rin na tayo parang pagboto sa yung tinatawag natin dito na party list. Yung partido ang bubutuhan. So, ibig sabihin, bubutuhan rin ninyo ang partido, yung United Bangsamoro Justice Party. So, kailangan ma-ensure natin na yung mga district, karamihan sa mananalo ay mga kandidato ng United Bangsamoro Justice Party. Ganon din, kailangan makakuha ng maraming boto ang United Bangsamoro Party, United Bangsamoro Party para marami ang representative na makuha natin. So, kailangan yung makuha natin na representative ng party at saka yung
mananalo sa district ay magiging majority. Ibig sabihin ng majority is at least, kasi ang ilan ba ang majority sa 41. At least kailangan makuha natin combination ng political party representative at saka yung district na aabot ng at least 41. Kasi 80 member yung parliament, so 41 magiging majority, kahit na simple majority lang. So pag nakuha natin ng 41 or above, tayo ang pipili ng chief minister. Tayo ang pipili ng chief minister. At saka, pagka mayroon na tayong chief minister na mamumuno sa gobyerno, siya ang mag-appoint ng mga ministro sa mga. So, ito ngayon ang kailangan na challenge natin. Kailangan natin makuha ang majority sa parliament, inshallah, sa 2025. So, ano ang may papangako ninyo? Kaya ba natin na maging majority sa parliament sa 2025? Inshallah. Inshallah. Sa tulong ninyo, sa tulong ng ating mga kapartido, inshallah makukuha natin yung majority sa parliament. Actually, dito sa parliament, very important na yung rule ng party. Gaya ng nasabi ni Governor Sami kanina, yung sa Malaysia, noong mag-independensya sila, ang partido nila is United Malay National Organization or UMNO. Sigbal pala. United, tama. Kalimutan ko. United Malay National Organization or UMNO. So itong UMNO ang pinakamalakas na political party. Kasi yan ang naunang party. So, ito'y partido ng mga Malay. So hanggang ngayon, yung pa rin ang namumuno sa Malaysia. 50 years after, hanggang ngayon, UMNO pa rin ang partido na namumuno. So there is a continuity of leadership sa partido. So yun din ang gusto natin. Inshallah, mananalo ang UBGP. Ito yung first political party na mag-form ng government para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Inshallah. So yan ang kailangan natin. So, ang isang nabanggit din ni Iqbal kanina na very important kasi yung continuity of service. Kasi pagka hindi walang continuity, susunod na taon, isang na naman partido ang mamumuno, so nagkaroon ng kwan. So, yan ang kailangan natin. Sa ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo ang accomplishment ng BARM. Kasi maraming magsasabi na, meron mga nagsasabi na wala tayong ginawa sa BARM for the past 4 years. So, kung titingnan natin, ibibigay ko lang sa inyo yung mga major accomplishment ng Bangsamoro government. Alam ninyo na isa sa mandate ng Bangsamoro government transition period ay gumawa ng batas, yung mga code at yung mga iba pang batas. Dito sa parting ito, after
3 years, the Bangsamoro Transition Authority ay nakapasa tayo ng legislation in 2023, including the Bangsamoro Electoral Code, the Bangsamoro Local Government Code, the laws creating the 8 new municipalities in the special geographic area, consisting of the 63 barangays previously from the province of North Cotabato that opted to join BARM. These legislation are crucial in completing the picture of the first parliamentary election in the region in May 2029. So ito yung natapos natin na batas. Yung local government code, yung electoral code, and then yung pag-create sa special geographic area, yung 8 municipalities na naging cluster of barangays na naging isang municipality. So, as of the date, ang BTA ay pumasa ng 58 laws and 444 resolutions. The remaining priority codes, such as the Bangsamoro Revenue Code, have already been submitted to the Parliament and are expected to be enacted in the last quarter of 2024. So ito yung natapos ng Parliament natin. Nagkaroon tayo ng 58 na laws, 444 na resolution, at naipasa natin yung 6 na code na kailangan sa atin. So, ang BARM ngayon remains the country's okay. Sa social service, ang one of our top priorities in the region is yung social services. In 2023, we have 35,319 indigent families receive holistic social revenue through the United Pamilyang Bangsamoro program of the Ministry of Social Service and Development. So ito yung accomplishment ng social service, yung MSSD. Then the ministry likewise provided 219,829 displaced families with life-saving assistance through the Ministry of Emergency Assistance Program. A total of 32,853 indigent and PWD clients individually received 6,000 pesos for health and medical needs, equivalent to 1 year's worth of subsidy through the Kalinga para sa May Kapansanan program. So, through the Angat Bangsamoro Kabataan Tungo sa Karunungan program, 17,000 indigent Bangsamoro learners in elementary, high school, and college have been assisted. 17,988. The Bangsamoro Critical Assistance in Response to Emergency Situation program provides financial, medical, material assistance to indigent patients and disadvantaged individuals facing crisis. Through this program, mayroon tayong 10,540 sickly indigent receive free medicines from the 7 branches of Mercury Drug through this program. 5,064 hospital patients receive free hospitalization from the 14. So, ito yung mga ilan sa mga accomplishment natin. Sa medical and health, as of 2023,
Nakaprovide tayo ng 120 land ambulances, 20 cadaver transport vehicles, 20 sea medical ambulance, 6 mobile clinics, 5 vans, and would help improve the medical response and services. So, the Office of the Chief Minister likewise implemented a special program for further bringing the government closer to the people. Ito yung ayudang medical mula sa Bangsamoro Government or AMBAG, kung saan maraming pasyente sa mga gobyerno na mga hospital na partner natin ang wala nang binabayaran sa pag-hospital nila. We have helped 120,961 patients through its 45 partner hospitals within and outside the BARM. In 2023 alone, the program helped 33,197 beneficiaries, of which more than 70% were discharged from hospital without paying a single centavo. A total of 1,258,258 pupils and students are enrolled in various public schools, including government-accredited madaris and community learning centers. Moreover, the Ministry of Basic and Higher Technical Education recorded 17% increase in our enrollment compared to 2022, a significant achievement for a region that needs to catch up to other areas of the country. Sa infrastructure, the Bangsamoro government provides free housing as part of its strategy to lift families out of poverty. As of 2023, we have completed constructing 1,967 housing units in the BARM, and 10,355 housing units are still being constructed. So, from 2020 to 2023, the Bangsamoro government funded 2,618 road kilometers, with 773 kilometers already completed and 952 still being constructed. So, ito yung mga napakarami pa yung mga accomplishment natin sa but anyway, what is important is naipahayag namin ito sa inyo na hindi totoo na walang ginagawa ang BARM. Alam niyo na totoo na pinakamalaki ang budget natin. Kasi yung Black Grant umaabot na sa mga 90+ billion. Pero nakita naman ninyo kung titingnan ninyo ang accomplishment ng BARM kaysa yung mga nauna